Good morning mga kapudi. Maaga po tayo nagising today. 2:30 lang po ay gumising na ako. So hindi na ako nakatulog kasi nag-i-edit nga po ako ng video para ma-i-upload ko na. Kaya lang yung pagkaka-edit ko po kasi ngayon hindi na po sunod-sunod yung video pagka nilagay ko po sa CapCut. So hindi ko po alam kung ano yung napindot ko. So isa-isa ko pa siyang nire-revise para malaman ko kung sunod-sunod. So, medyo nagtatagal. Tapos, pag nagkamali ako, ulit-uli ako from the start. So, ayan. Ngayong umaga, ayan. Nagsangag na po ako ng leftover rice kagabi. Tapos, nilabas ko na po sa freezer yung mga manok para matanggal po yung pagkaka-frozen niya. At naisip ko pong ikaldareta na lang kasi meron naman po akong leftover na tomato sauce. Nilabas ko na po sa freezer. Tapos, ayan. Meron pa ako isang stock ng Reno. Tapos, at the same time, meron akong mga siling maangang dito. So, pwede ko siyang ikaldereta. Simpleng kaldereta lang po. Wala na po sigurong gulay kasi magdagdag gastos lang po. At ito po yung ating agahan. Nagpipilito po ako ng tilapia at talong. Ayan, meron na po ako napilitong 2 piraso na mapintog. Tsaka ito po yung talong. At ayan, magpapaksiw ako ng 2 pirasong tilapia. So, ito yung pinagpaksiwan ko dati ng tilapia. Tapos, nung naubos ay nagpaksiw naman ako ng bangus. Ngayon, merong natirang isa. Ito po yung natira. Inihahon ko muna sa pinagpaksiwan. Tapos, ay pakukuluan ko po ulit ito. Nagdagdag po ulit ako ng luya at bawang, tas asin. Papakuluan ko po at maglalagay po ulit ako ng 2 tilapia. Kaya po ako nagpapaksiw para in case of emergency, walang ulam, ay pwede pong maiulam. Kaya lang, si doktora, ako at saka lang po sa mister yung kumakain ng paksiw. Si nanay, kumakain siya pagka yung bangus, ayaw niya ng tilapia. Tapos naiin siya minsan pagka yung ang ulam paksiw. Hindi siya kumakain siya pero hindi siya ganong mahilig. So kadalasan nagki-crave po kasi ako ng maasim tapos sasasaw sa patis o bagoong halubaybay na mayroon siling panigang. So ayan po, pang-antabay lang po itong ulam na to. Ito po pala yung, ayan, pinagbaklasan ng ating crispy ulo. Pinakulo ko na siya kagabi. Nawalan po kasi ng gasol ng umaga kaya, pero napakulo ko na siya tapos continuous ko po siya kagabi. Ayan, nakita niyo nalalagas na siya. So bala ko bumili na lang ng tokwa, echay bagyo at saka yung mga mix na fishball na pang shabu-shabu. So ayun, pero si nanay ang balak ay sinigang. Actually napabili na siya ng gabi at saka buwan ng sampalok at saka ito may kangkong tayo dito sa supot. Kaya lang po ay wala naman po kasing ganong laman na. Kasi tinapyas niya po yung gabi. Lahat ng laman, kinayas niya. Tapos, pinigay niya po sa panganay ko. So, kung hindi niya kinayas yan, may laman pa. Kahit magsigang kami, wala naman siyang ganong laman. So, yun na nga lang. Ang tanging option ay, bibili ako ng tokwa. At saka, yung mix, ano ba yun? Mix fishball. Na alam niyo na yung nauso yun sa ibang bansa di po ba pang shabu-shabu. So ito bukas ko na to gagamitin. Siguro bili tayo ng sigang bangus na lang po uli or kahit na anong isda na pwede natin isigang ng maiba naman po at hindi puro karne. Second batch ng ating perito tilapia. Iaahon ko na siya sa kumukulo ng mantika. Tapos, isasalang ko naman po yung ating pampaksiw. So, mag-ibang na yung ating kawali. Opya. Dito lang ako yung manok. Pagising na si doktora, naliligo lang po. Napakaaga pa nang pumapasok ng bata na yun. 6 o'clock lang pumapasok na siya. Kasi po ay siya yung nagbubukas ng room nila. Nasa kanya po yung ayan, salang na natin tong pangpaksiw. Sarap nito, may lumang pinaksiw na, may bagong papaksiwin pa. So ayan, nagdagdag lang po ako ng suka, konting tubig at saka asin. Hantayin ko lang po yung kumulo, pakuluan lang po natin sa loob ng 5 minutes para lumasa yung mga luya at bawang, pati yung suka maluto na bago ko ilagay yung tilapia. So yung tilapia na asinan ko na, mga kapudi. Yun lang, wala ako siling panigang kasi po ay alam niyo ba yung biglaan ko lang naisip na gusto ko na naman ng paksiw kasi uuubos na naman yung paksiw So, iyon po. Kaya, okay lang naman po kasi pag
Ang paksiw naman, araw-araw iniinit ko. Kasi kahit yan suka, napapanis pa rin po yan. So, may chance po na bumili na lang ako ng siling panigang. Ayan, kumukulong-kulo na siya mga kapudi. O, pagpapag na naman. So, cellphone lang yung ginamit natin. Alobad na naman yung ating GoPro dahil ginamit ko kahapon. Hindi ko po siya na-charge. Ayan. So, ayan, pwede na natin ilagay yung ating mga tilapia. Ayan, dalawa po ito. Hindi ko na pinutol. Ayan. Tsaka natin ilalagay yung leftover na paksiw na bangus na maliit pagka naluto na po yung ating tilapia. Kasi medyo malambot na siya dahil kakainit po. Ayan, takpan natin para maluto siya at low fire para hindi bigla yung pagkakalambot ng ating isda. Ayan, pwede na natin siyang bilingin. Kasi minsan hindi naman nalulubog sa suka yung upper part ng ating tilapia. So, biningin natin. So, ayan, nakita nyo yung mata niya, medyo malapit na siyang pumutok. Isang sign nyo na malapit na maluto yung ating tilapia. So, para even yung pagkakapaksiw ng ating tilapia ay biningin natin. Huwag na po natin hantayin na maluto pa muna bago bilingin kasi malalasog. So, ayan o, yung isa pumutok na po. So, pakuluan lang po natin yan ng sa loob ng 10 minuto pa na hindi po natin hahaluin. Check natin. Pwede na natin idagdag yung ating leftover na bangus, mga kapudi. Para maiinit din siya. So, paano gagawin natin? Igitna na lang natin. Uy, hindi pa siya nagitna. Yan, para maiinit din siya. Sarap. Yan, sarap yan sa sinangag. Sinigang tuloy yung sasabihin ko mga kapudi. Masarap po yan sa bagong sangag na kanin. Di po ba? At saka tuyo. At piritong talong. At saka piritong okra. So, yan mga kapudi. Hayaan ko lang siya maluto. At eto, naghihiwa na ako ng bawang at sibuyas para sa aking ikakalgaretang manok. So, yan. Pagpasensyahan nyo na yung aking sangkalang. Ganyan po talaga siya. Yan o. Yan ay isang palok ng araw po. So, yan ay ini-scoba ko araw-araw at binibilad ko. Nakita nyo, medyo bumibitaw na yun nandito. Pero kainaman niya, pag naghihiwa siya, hindi humahalo yung mga budbud ng kahoy sa mga hinihiwa ko. Unlike nung ibang sangkalan. So, yan. Mas gusto ko po kasi itong gamitin kaysa yung sa plastic. Yung sa plastic, pag nagdidikdik ka, alam nyo po ba yun? Yung iba, parang lutang, magaan. Ito kasi mabigat. May laban siya. Maliwanag ng mga kaputi at nakapasok na po si Doktora. Hindi ko na naipakita sa inyo dahil pinusod ko pa po siya. Nakapang girl scout kasi siya. So, kailangan niya ang buhok niya ay nakapaikot na nakapataas. So, ayan, nakapaghiwa na ako ng sibuyas bawang. Tapos, ito na yung aking chicken legs. At kumuha lang ako ng 14 pieces. At saka ko siya kakaldereta ng simpleng kaldereta lang. Ayan, habang inasikaso ko si Doktora ay pinakulo ko uli itong ulo ng baboy. May dila pa po yan, tapos may konting laman at saka meron siyang yung utak po kasi masarap. Ayan, pasensya na po excuse po sa mga hindi kumakain ng dila at saka utak. So ayan po, yung mga medyo exotic, yan ang sinasabing mga exotic dila, ayan, mga utak, mata, ganyan po. So, ayan. Tama na yan at mag-start naman ako mag-isa. So, kaya ko na siya lagi pinakukuluan para hindi po siya umamoy since hindi naman natin siya nilagay sa freezer. So, tapos, check ko muna yung ayan, patay natin yan, no? May mga talsik na mantika yan. Ang pagkakapirito natin ng tilapia. So, mamaya na tayo maglinis. So, check ko naman ngayon yung and wow, ito po yung mga ginagawa ko sa umaga. Ayan. Sinard ko siya kanina. Naka-green na siya. So, kailangan maaga akong gumising para ma-charge ko siya. Dahil mamaya naman, susundo naman ako kay nanay. Mahirap naman yung lobat kasi mabagal po siya pag malapit na siyang malobat. Pag ikalawang sundo ko na sa Baliwag o sa bayan ng Baliwag sa pinakapalengke kay nanay, kunyari ngayong araw na to, hindi naman kunyari, halimbawa na lang po. Kunyari, halimbawa ngayong araw na to,
matulin-tulin pa siya. Tapos kinabukasan pag medyo nasa sabana na kami, malapit na po dito, ay medyo mabagal na po siya. So yun yung isang sinyales o signal na kailangan nang i-charge yung ating enroll. So ayan, na full charge na siya. So set aside ko lang muna to dito at magigisa muna po ako. Ayan, kumukulo na yung ating pinakulong tubig. Magkakape po muna tayo. Pangalawang kape ko na to, mga kapudi. So dati ay 3 times ako magkape. Ngayon ay nalimit ko na siya ng hanggang 2 lang. Ayan. So bubunutin ko muna yung saksak dito. Ayan. Pagka may interest na nagiging busy ko nalalakas ako magkape. Tapos natin. Woo! So ito po ay kay Mark Dennis. Ginagamit niya sa kwarto niya pagka nagluluto siya ng noodles or pasit canton pagka siya nagugutom na alang-aling oras. Isang kasi gising pa siya ng hating gabi or madaling araw. So ayan, magsimula na tayong maggisa, mga kapudi. Yan, nagpainit na ako ng kawali at mantika. Ilagay na natin yung sibuyas, bawang, pati yung sili. Importante sa kaldereta ay maanghang. Yan. Medyo brown na yung ating bawang. Ilagay ko na tong manok. Ilang beses ko na po yan hinugasan. At ayan, lagyan na natin siya muna ng asin para magkaroon na siya ng lasa. Yan, yung po yung sinasabi nung dati na medyo wala rin po lasa yung luto ko kasi minsan hindi po ako naglalagay ng asin. At may nangyari sa akin na minsan ay nagluto ako, isang vlogger wala pong asin. So, kasalanan ko naman yun kasi wala akong dalang asin. So, next ko kasi may asin sa side. So, wala. Ang dinaan ko na lang po sa cubes kasi nahihiya ako mag-utos. Dahil hindi ko po kabisado yung lugar ng bago-bago akong pumunta doon. Although may mabait naman na maalalay sa akin doon. So yun, wala naman po sigurong issue yun. Kaya lang, yun nga po, syempre pag ang karne ay hindi natin nalagyan ng asin ay talagang medyo walang lasa po yan. So, hayaan ko lang po siyang mag-isa dyan bago ako mag-add ng toyo. Mag-add na ako ngayon ng paminta. At konting toyo na lang po yung ilalagay ko dahil laglagay ako ng asin. Pero pag nagkakaldareta po ako, toyo lang. Marami yung toyo. Para siyang inadobo muna natin. So ngayon, ay suka ang ilalagay ko. Wala kasing kalamansi. Dahil biglaan po tayo. So pwede naman po yung suka. Yung iba naman po ay suka ang ilalagay. Kaya lagi nilang tinatanong nung madalas pa ako magluto sa site Kilaka Farmer, bakit ano ba pinakaiba ng kalamansi sa suka. Yung kalamansi ay medyo fruity flavor. Yung asim niya. Yun naman po kasing suka ay iba ang asim, di po ba? Kasi medyo parang, alam nyo ba yun, parang medyo makemical ba? Para lang po hindi ko naman sinabing makemical. So, sa ngayon, di ko lang gano'n siya ma-explain. Iba po yung asim niya. Yan. Kasi, kaya ko po nasabi sa inyo na parang makemical, nung araw na mayroong pagawaan ng fish crackers, at saka chicharong kalabaw, yung aking biyanang lalaki. Meron silang factory na ganun. Luluto. Tapos nire-repack. Meron po yung biyanang ko taga-timpla ng suka. Meron po siyang tinitimpla lang kasi sinahaluan lang po ng tubig. So yun, pero sabi nila hindi raw maganda yun kasi nga yung acidic niya, yung acid. So, yung nagtitimpla nun ay payat na nababa. Hindi ko lang alam kung talagang payat siya or dahil nalalanghap niya yung chemical na ginagawa niyang suka. Pwede na ako mag-add ngayon ng toyo. Yan. Konting toyo na lang. Nauubos na. So, yan ay Silver Swan. Nakapak at saka nakabote. So, mauubos na. Sinimot ko lang. Medyo nagulat pa tayo dyan. Napaso tayo nung ito. Dumikit sa aking braso. Yan, hindi naman siya ganong napasok. So, ayan. Masya-shock pa tayo. Ayan. Halo-halo lang tayo.
para lumasa. Ngayon, yung tomato sauce naman yung aking ilalagay. Bubuhos ko ng ating tomato sauce original. So, ito po ay leftover. Kasi dito ba nagbopis po ako. Kasi sanay sila minsan mga bopis ko ay may tomato sauce. Eh, ginawa ko pa lang simple. Kasuka ko na lang sa dinaan. So, yung mga natira namin na ipinak ko ay inalagyan po niya ng tomato sauce. Konti lang naman yung nilagay ko. Parang may kukulay lang. Pero actually, pinangkukulay lang ng araw doon, ng matatanda, ay atsuete. Kaya lang, mas malinamnam po kasi pag mayroong tomato sauce or kamatis. At karan yung maraming kamatis, tama yung sa gisa. Total, panahon naman ng kamatis na yun. Eh, kasi po siya yung namili ng sangkap. Siya po yung kumikap po uli dun sa Roger, kay Kuya Roger, yung masipag na tindero ng baboy, yung nagsasaga dun. So, ayun. Ngayon, pwede na ako mag-add dyan ng konting tubig. Yun na lang kung pinagpakuluan ko kung na natira sa kape. Ayan. At pwede ko na ngayong i-add yung ating rino. Pero pag po baboy, huwag po muna nating i-add yung rino kasi medyo matagal palambutin po yun. Medyo pagka malapit na siyang lumambot, tsaka natin ilagay kasi matatagalan ng process para siya palambutin dahil masusunog lang din po yung ilalim. Tumitinig po kasi sa ilalim yung ating rino. Ayan. Nabuksan ko na yung rino. Tak-tak na lang natin. Yun. Bumaksak yung isang buo. At haluin lang natin tapos mag-a-add na ako ng konting suka. Ayan, medyo nahalo ko na siyang mabuti para medyo matunaw yung ating rino. Madali lang naman maluto ang compared sa karne ng baboy. Lagyan na natin siya ng fresh gata na Coco Mama. Fresh gata pero Coco Mama. Ayan, so shinik ko muna siya bago ko siya buksan at lalagyan ko lang siya ng konti. At ipi-freezer ko na lang po uli yung matitira. Ayan. So, ito po ay gagamitin ko sana sa Maha Blanca. Kahapon, hindi na ako nakapagluto. Wala po ako sa mood magluto kahapon, sa totoo lang. Kaya lang, request nga po nila para sa mga bata. Pero kita nyo, nagluto po ako. Yun na po din namin, naghahanap sila ng kanin at ulam. O mga tayong mga Pinoy, kadalasan sanay sa kanin at ulam kahit kumain na ng ganun, parang ikulang sa ating tiyan. So sabi ko, abay, yun nakako yung dinner natin, pizza at saka yung penne. Ngayon, penne o penne, ayan, baka mamaya mali yung pronunciation ko, pero ginugol ko naman po. Ngayon, pumayag naman din sila, kumain na lang sila uli ng at natulog. So, ayan, hayaan natin siyang kumulo sa loob ng 15 minutes para tuluyang maluto. At tatakpan ko lang po siya, pero pasilip-silip po ako para hindi masunog yung ilalim. Ayan, takpan na natin at set na natin for 15 minutes. Set natin at lagyan natin ng laurel at saka suka, mga kapubi. So, ayan, pwede kayo dyan magpahabol ng gulay kung gusto nyo. So, hindi na ako magpapahabol ng gulay dahil simpleng ganyan lang naman po. Hindi naman panghandaan. Ang bahay lang naman. Ang mahal pa naman ng gulay ngayon. Ang gagawin nyo na lang, kung maghahabol kayo ng gulay, pipirito nyo na lang po. Yung carrots at saka yung patatas. Pwede kayong mag-add ng button mushroom kung gusto ninyo. Or piritong kamote. Yan. Kaya lang, ang namimiss ko dito ay yung bell pepper. Iba pa rin yung may bell pepper pagka alam nating kaldereta. So, add ko na yung suka, mga kapudi. Konti lang. At hayaan natin siya kumulo uli. Tansyahin lang natin ng another 10 minutes at okay na. Habang inaantay natin maluto yung ating kalderetang chicken ay, ayan, inahon ko, umuusok pa yung ating ulo ng baboy. Hihimayin ko po siya, hindi ko na ipakikita sa inyo, baka alam niyo na maraming maselan at bandang ulo pa naman, pero ang dami pa nalaman, oh, ayan, oh, tamang-tama lang yan sa soup. Ayan, oh, ito pa, oh, ayan, parang may kurot yung aking napaso, ayan mga kaputi, oh, namumula-mula. Ang dami ko ng katas ng pagbabloging, ayan, paso din kahapon naman.
Puro peklat na tayo. Ayan, tas ito yung medyo so far sa pagbablog ko ay ito, ayan, yung nadikit ako sa talyase. Kaya akala ng iba, nabash ako doon sa FB page ko nung in-upload ko yung lechong manok sa rice cooker. Sabi meron daw akong buri, kurikong. Paso po yan mga kaputi, kasi ugali ko, pag nagluluto ako, ay punas ako ng punas ng kalan. Ayan, yan ang pangit na bad habit ko. Punas ako ng punas kasi ayoko na may mga talsik-talsik. Kaya lang ngayon medyo tinanggal ko na yon. Hayaan ko na siyang mag-messy, tapos after nun tsaka ako siya sabay-sabay pinupunasan. So ayan. Ito marami pa siyang laman, oh. Ayan, oh. Tapos yung dila niya ay babalatan natin mga kapudi. So wag naman po kayo mandiri kasi nakuluan naman po natin yan. Tapos itong dila ay babalatan natin. So ayun, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung nakuha nating laman mamaya. Yan po, resulta mga kapudi ng ating himay. Yan, usok-usok pa. Ewan ko kung nakikita nyo dyan sa video. Ayan, isang mangkok po yan. Malinis na po yan, wala nang kabuto-buto at marami pang laman. Ito yung part ng dila, kaya lang medyo brown yan yung sa pagkakaprito natin. Tapos binalatan ko na rin yan. At yung pinaka-utak ng baboy ay buo ko nakuha. Pero sa ilalim ko lang po nilagay kasi yung iba maselan. Pero actually, luto naman po siya. So, ayan, dami po niya, oh. Di po ba? Ngayon, mamimili ako mamaya. Siguro, bago ko sunduin si nanay or baka sa hapon na. Pero i-update ko kayo kung anong luto yung gagawin ko or kung paano kong lulutuin. Yung ganyang mga leftover na ganyan. So, gusto ko si nanay sinigang. Sabi ko, sinigang ala na ang laman. So, ayan, yun at least kung ganyan, tapos haluan natin ng mixed fishball ay dagdag laman yun para magkasya sa amin kasi marami nga po kami. Ayan, tapos yung tokwa pa. Kung kasi sinigang lang, gabi, ganyan, syempre parang hindi gano'ng kakasya kasi wala naman po siyang laman. Ayan. So, ayan po ang ating hinimay na leftover na ulo ng crispy ulo. At ito na po yung ating kalderetang chicken legs. Medyo masarsa siya, pero talagang hinayaan ko kasi masarap sa kanin yung sauce. Tapos at the same time ay para dun sa dalawang aso, kay Blackie tsaka kay Brownie. Papakainin natin ng kanin na haluan lang natin ng sauce. At ito yung pinagsabawan ng ating ulo, oh. Napakasarap niyan, tsaka medyo na siya, rich. Ayan, may mga laman pa kasi po. Ilang araw na siyang kulo ng kulo. 2 araw ko na siyang pinukukulo. Nagiging concentrated na siya, oh. Nagiging pero concentrated, Ayan, concentrated na siya actually, ayan. At yan yung medyo malinamnam sa sabaw. Kaya po, inaabatan ko po talaga yan na pinakukulo ko yan sa umaga at saka sa tanghali. Hindi ko siya napakulo kahapon. Yan. Bali kahapon siya, tapos ngayong umaga, pinakulo ko siya kahapon ng umaga, tapos nga nung gabi, tapos ngayong umaga, tapos mamaya lulutuin ko na siya. Yan. Hapunan po yan. So, pero actually itong ating chicken ay panghapunan na rin po. Dahil di nga sila nag-aagahan, ang ingay po, ang dami po kasi dumadaan na ngayon ng mga dump truck dito sa amin. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, huwag malalaking truck. Dati po ay bawal po yung mga truck, pero ngayon dito na po siya dumadaan. So, yun, ito baka umabot na to na hanggang bukas kasi hanggang ngayon yung tilapia nandun pa. Sabi ko nga po sa inyo, hindi sila sanay mag-agahan. Pero pag nag-start na silang kumain ng 9 or 10 o'clock, minsan nakakatatlo silang kain pa rin kasi umuulit sila sa bandang after lunch, mga 2 o'clock, ganyan. Basta walang pasok, ayan po. Yun po yung ginagawa nilang merienda instead na chichirya or soft drinks. So, ayun po mga kabudi, ayan. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At ayan, mag-iingat po tayo palagi. At sana po wag po kayong magsasawa na suportahan ako kahit i-play lang yung video, kahit hindi nyo na ako panoorin kung magsasawa na kayo sa mukha ko. Kahit paki-play na lang po at saka yung aking mga playlist. Ayan, para medyo ayan, madagdagan naman yung views ko tsaka yung aking revenue. Malaking tulong din po talaga yun. So ayan mga kapatid, thank you very much po. At mag-iingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. Ayan.
Advance Merry Christmas na po sa inyong lahat mga kabudi. Dahil December 1 na po ngayon.